Hello guys, this is Vlogman Moto again and welcome back sa another video. So kasama natin ngayon ang Yamaha Mio Sporty. Ito po ay 7 years na in service. So alamin natin kung gaano kasulit nga ba ang Mio Sporty. At doon sa mga owners dyan, please comment down below kung ano ang masasabi nyo sa inyong Mio Sporty. So kung bago pa lang sa channel ko po, ay nyo pong kalimutan mag-subscribe and i-click ang notification bell button upang update kayo sa mga video na i-upload natin. At huwag nyo pong kalimutang i-like ang video na to bilang support po sa ating channel. So medyo madumi lang, no? At hindi ko pa natin napapalinisan. Last time nagpalit tayo ng gulong. So sukat ko sa unahan is 80-80-14 tubeless yan. At yan po ay Pirelli, yung brand na pinalit natin. Sa likod naman naka 90-80 tayo dyan, 4x14. So the rest dyan po ay lahat ay stock makina. Walang nagbago dyan sa makina. Linis sila ng carb, ginagawa natin dyan. Then yung last time pinagawa natin itong panggilid kasi pinalitan natin yung panggilid natin, yung pambelt, yung pulley. So pinalitan natin dyan. Shock, okay naman yung pinaka yung shock. At yung cover po ng langis natin, pinalitan ko na kasi yung last time na na-loosered na, para hindi mag-leak yung ating oil. So medyo madumi lang yung unit at hindi pa natin nalilinis. So update ko lang kayo, available pa rin ang Mio Sporty ngayon 2024. Ganun pa din naman yung specs, hindi pa ginawang FI, steel carb pa din yung pagkakaalam ko. At ang price po nito sa market, kung hindi pa ako nagkakamali, ay nag-range pa siya ng 70,000 pesos. So alright, gamitin natin. Nawala lang yung cover ko dito, natanggal. Meter panel, lahat ng ilaw nito bulb type, wala siya naka LED, bulb type lahat yan. Then ang kanya po meter panel, of course yan po ay naka analog na meter panel. Na makikita lang natin dyan ay fuel consumption, yung ating odometer, speedometer, then high and low beam button natin, ang ilaw, at yung po ating turn signal nandyan. Napaka basic, of course. Then of course naka mechanical key pa din. Dito po Mio Sporty, isa sa mga recommended natin do sa mga beginner, especially do sa mga kababaihan na naghahanap talaga ng service. So recommended natin yan kasi napaka dito ng unit, napakadaling i-drive, talagang gas and go. Then of course madalang mababa lang yung kanyang maintenance. Kulay black yung dala natin ngayon, dito po ay matagal-tagal na natin ginagamit. Kita nyo, 511 ako. Then lapat na lapat kahit naka center stand, dapat na lapat, mababa lang kasi at maliit lang yung unit. Ang natatakbo nito ay nasa 28,800 plus pag 2029. Ito po ay 7 years na. At kita nyo naman tunog ng makina, ganun pa din, smooth pa din ang tunog ng makina. Medyo makalat lang yung unit. So ang isang bagay na nagustuhan ko dito sa Mio Sporty, kahit maliit yung unit, yung kanya pong footboard, medyo spacious ng konti, unlike doon sa ibang 110cc na unit. Like yung Honda Beat, medyo nililitan ako doon sa kanyang footboard. Ito kasyang-kasya pa ako, and then pwede pa tayo maglagay ng gamit. Yung kanyang throttle response, ganun pa din, napaka-responsive. So ayan po yung kanyang performance, At ito po ay change oil natin kada 3 months. Depende sa gamit, kasi madala naman natin gamitin to. At naglalakad na naman tayo going sa trabaho. Anday ko nakikita sa mga Facebook o sa mga video sa YouTube na gumagamit ng Mio Sporty, talagang yung kinakargahan nila yung unit at alam mo yun, pang racing. Ito naman all stock, nagbago sa makina. Talaga ang change oil lang, linis ang panggilid. So last time nga pinalinisan, then at the same time pinapalitan natin yung mga panggilid na ibang medyo hindi na maganda, may damage na. So siya nga pala, bagong renew nga pala yung register nito kanina. At sa registration, ganoon pa din naman yung process, ganoon pa din yung price, wala namang pinagbago, nasa 1,200 yung nagastos natin. Kasi insurance is 300 pesos, emissions 560, and then 300 pesos yung ating bilihan doon mismo sa LTO.
maging yung ating pong pipe ay stock yan, stock lahat yan. Ganda nito, Euro Motor 125. Kala ko ano eh, yung Yamaha na Soul Eye. Euro Motor pala. Of course, kasama natin sa mga content na gagawin natin yung mga motorcycle na used na ano, yung mga yung ginagamit na matagal na available pa din sa market, para at least makita talaga natin kung gaano siya katibay. Of course, malaking tulong din yung mga viewers natin, yung mga comment na lang nalagay dyan upang mag-decide yung mga naghahanap ng unit. So katulad sa mga video na pinopost natin, so marami nagko-comment doon na recommended nila or hindi, ganun yung issue. So nakakatulong yun doon sa mga viewers natin. By the way, ako po taga Lucena City, no? Doon sa mga nagtatanong sa video natin, Lucena City. At usually dito ako nag-test ride sa daan na to, going to Dalahican bypass, going to Dalahican. Nakagabok naman ito. Oh my god. Yung kanyang busina, stock. At saka pala yung battery natin, pinalitan ko na last time kasi low-bat na. Hindi na nagana yung ating electric start dati last time. Kaya I decided na palitan na, kasi matagal-tagal na din ang buhay nun eh. Halos nasa 4 na taon ata yung battery na yun. Kaya ngayon maganda yung ating busina, maganda yung ilaw natin, malakas kasi bago yung battery natin. Of course, usapang bilis naman ano, kaya nitong mag-overtake sa Fortuner. Joke lang. Usapang bilis ay okay na okay din naman ang takbo nito. Kahit 110cc 112cc to be exact, okay naman. Huwag lang natin hanapan talaga ng bilis na ano mo yung na-expect natin from higher cc. Kaya pumalo na ito ng 90 at higit pa. Then yung preno nito, no, ito yung isa sa mga disadvantage na napansin ko dito kay Mio Sporty. Mahina nung kanyang preno. Doon naka-disc brake tayo sa unahan, likod naka-drum brake. Medyo nahinaan ako. Siguro kailangan ko na ipa-adjust yung preno ko sa unahan kasi medyo malalim. Medyo malalim eh. Then ipapacheck natin yung brake shoe natin sa likod. Baka pudpud na eh. So usually ginagamit ko lang to pang mamalingke. Kaya may pupuntahan na malapitan. So last time ginagamit ko to sa malayuan. Kaya lang hindi na tayo napapabiyahin ng malayo, kaya malapitan na lang. Ganda ng daan dito, going to Dalahican. Tuwid na tuwid yung daan dito, asfaltado. At kukunti lang yung dumadaan. Kita mo 7 years, tapos alam mo yung performance niya parang bago pa din. Ako naniniwala talaga na depende talaga sa pag-aalaga ng unit ang ikatatagal ng isang unit, no? So ito nga lang Mio Sporty, kapag mataas yung hums talaga sumasayad, diba? Kailangan natin magdahan-dahan, especially sa mga ganitong mga lubak-lubak, kasi mababa yung kanyang ground clearance eh. Ang pula sa part na yun, no? Ang pula. So then, ang isang disadvantage ito, no, since tayo po ay 5'11" in height, last time na ginamit ko to nung malayuan, Lucena City to Binyan, Laguna, medyo sumakit yung aking likod tagiliran. Pag uwi ko sa bahay, medyo nangalay tayo. Do relax naman yung body position natin. Do hindi lang ako nasanay or nanabago kasi sniper yung gamit ko sa mga long drive eh. Swabe. So ito po yung ating review, no, based sa experience natin dito sa Mio Sporty 115 ni Yamaha. So doon sa mga owner dyan, so please comment down below yung nyo po mga suggestion upang kung paano pa mapapaganda o mapapatagal pa yung unit. At of course
upang makapag-decide din po yung mga nagpaplano na bumili ng Mio Sporty, or do sa mga viewers natin na naghahanap ng recommended na scooter for beginners. At pagdating po sa kanyang gas consumption, siya po ay nag-average na ng mga 35 km per liter, 35 to 40 based on my experience. Since siya po ay carb type pa din, so medyo ano siya bihado pagdating sa fuel consumption. Kasi yung ibang kasabay sa market na FI talagang matipid, nag-average almost ng 50 kilometers per liter. So yun lang yung isang isang disadvantage. But of course, maliit na bagay lang naman yan, maliit na bagay. Pero kapag gagamitin natin ng maayos lang yung unit, alam mo yun, yung chill lang, medyo matipid pa din naman. Kaya natin mag-average ng 40 kilometers doon. At yung kanyang tangka nito is nasa 3.7 liters yung capacity. Madali siyang mapuno. At makikita mo naman sa fuel gauge niya dito, so yung kanyang fuel gauge accurate pa din. So alright, marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. This is Blackman Moto again. At mag-ingat po tayo palagi sa ating mga biyahe. God bless and keep safe. Peace out.